Tayo ngayon ay nasa ikasyam na araw ng pagsasyam para sa dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, na may temang katulad ni Maria, tayo'y tinawag na maging katambal sa paglilingkod ni Jesus. Ang Bispiras ay ang simula ng pagdiriwang ng isang dakilang kapistahan. Ito ang gabi bago ang mismong araw ng kapistahan. Si Maria ay totoong umiibig at nagmamahal sa Diyos. Hanggang sa paanan ng krus ay ipinakita niya ang kanyang matinyas na pagmamahal sa kanyang anak. Nawa matularan natin si Maria na maipakita natin ang ating totoong pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Sa gabi rin ito, ating nawang idalangin ang ating munting pamayanan na sa tulong ng mahal na ina na tayo ay maging mga tapat na tagasunod ni Jesus. Ang tagapagdiwang ng banal na misa, si Reverendo Padre Christian Awa, MSc. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang gabi po sa ating lahat. At welcome po sa ating ikasyam na nobenaryo sa paghahanda sa ating kapistahan ng ating Birhen, Our Lady of the Sacred Heart, ang ating patron. Ating isama sa ating panalangin, intensyon ngayon ang bawat isa sa ating mga kahilingan, lalong-lalo na
yung mga pinapanalangin natin sa ating mga puso at lalo na yung sa tahimik ating patuloy na pinaglalaban araw-araw. Hingin natin ang intercession ng ating mahal na Birhen, Our Lady of the Sacred Heart, the Hope of the Hopeless, naway bigyan niyo kami ng tulad mo pananampalataya at presensya na aming mapagtagumpayan araw-araw ang aming mga hinaharap na mga pagsubok at kampanin aming mapangatawanan. Mga kapatid, tumahimik tayo sandali at aminin natin ang ating mga pagkakasala upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo ang lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan.
Ipagkaloob mong kami, makamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Maria Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito. Ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ni naman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo, si Pablo, si Apolos, at si Pedro. Ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo. At kayo'y kay Kristo. At si Kristo namay sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa
magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagkatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpapapagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasisira ang kanilang mga lambat. Kaya't ginawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa ibang bangka upang magpatulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka sa halos lumulubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nagdidilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sila Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Pakibati po sa katabi ninyo at malapit sa inyo. Good evening. So yun, magandang gabi sa lahat ulit at salamat sa imbitasyon ninyo na ako'y
diwang din ng unang misa sa inyong komunidad sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. So bago din po akong pari sa 2 taon, yung kabatch ko na na-assign sa inyo doon sa Pineda, si Father Michael Catalos. So yun. At ngayon, kasalukuyan, ako ay na-assign sa Malolos, Bulacan sa aming seminaryo. Ayun. Inaalala natin ngayon sa ating ikasiyam na Novena Misa ang kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria bukas. At ating ding pagdiriwang bilang isang sambayanan bukas na ating pinanambikan ang dakilang kapistahan ng ating mahal na patron, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. At ito rin ay kaalinsabay ng inyong ika-6 na anibersaryo ng pagtatatag bilang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station. Bilang isang bayang sumisinta kay Maria, ay hindi natin maisasantabi ang pagdiriwang na ito. Nakabatid na ang tunay na debosyon kay Maria ay dapat maghatid kay Jesus. Kaya tamang-tama po yung ating tema. Talagang pinasadya na sa ating kapistahan, sambayanan nagdadamayan kasama si Jesus at Maria, sama-samang ipahayag ang misyon ni Kristo, pag-ibig at ganap na kaligtasan. Kaya yung laging nagdadala sa atin ang ating Inang Maria kay Jesus. Kung ating titingnan, ang imahe ng banal na puso ni Jesus ay tinuturo niya ang puso ng kanyang anak. Always follow His heart, pointing to the heart of His Son. Always pointing and leading us to Christ. Uulitin ko, bilang isang bayang sumisinta kay Maria, naglalaan pa rin tayo ng pagkakataon upang ipagdiwang ang kaarawan ng ating mahal na Inang Maria. Paano nga ba naging September 8 ang kanyang kaarawan? Alam ba ninyo? Paano? Simple lang. Daanin ko na lang sa kwento. Pero itong kwento na to, siguro ginagamit na ni Bishop Ambo kasi siya ay taga Pampanga. Naririnig ko to sa ibang pare. Pero gusto kong ulitin at i-share sa inyo. Sabi, bakit September 8? So may isang turistang Amerikano daw ang sumakay ng bus papuntang Macabebe. Yung Pampanga yun, Medyo nainip siya sa haba ng biyahe, kaya tinanong ang konduktor. Sabi nung Amerikano, "Hey Joe, how long to Macabebe?" Ang pag-intindi ng konduktor ay, "How long to make a baby?" Kaya tinawanan niya ang Amerikano. Natural, napikon ang kano at sinigawan ng konduktor, "Hey, don't laugh at me. I am asking a serious question. How long to Macabebe?" Paghalit na sumagot ang konduktor, "Don't you shouting at me. I'm no ignorant. Okay, I will tell you. It's 9 months to make a baby." At napatalon sa kinaupuan ng kano, 9 months? It's too far. Joke lang po ako. Ang sagot sa tanong, kanina bakit September 8, ang pinagdiriwang ang birthday ni Mama Mary, actually, wala ito sa historical, sa history na matitrace, wala dito sa theological explanation. Nasaan, Father? Ang sagot ko, simple lang din, tulad ng konduktor, 9 months to make a baby.
Bilangin ninyo. December 8, ang araw ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria sa Immaculate Conception. Hanggang 9 months, September 8, pero hindi po sa kanya yun. Kay Jesus po yun. Kaya, yun. Anyway, hindi naman mahalaga ang eksaktong petsa ng kapanganakan ng mahal ng Birhen. Ang gusto ko lang sabihin, ang mahalaga ay isinilang siya bilang tao dito sa lupa upang mabigyang daan ang katuparan ng plano ng Diyos. Ang kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birhen, bukas, ay dapat magpapaalala sa atin ng kagandahang loob at katapatan ng Diyos. Tanong ko, naramdaman niyo ba yung walang maliw na pagmamahal at katapatan ng Diyos sa inyong mga buhay? Yung kanina, papunta ko ako dito, galing Bulacan. Actually, yung nakaset up sa isip ko, magdadrive ako, galing akong Quezon City. Nung nalaman ko, galing pala akong Bulacan, patay, saan ako papunta? And, yun, I trust my instinct at saka nagpatulong ako sa Google Map. At nakarating ako. Nagkasalubong tayo sa kanto kaso nauna tayong pumasok sa kanto. At sabi ko, yes, I am here. Salamat. Karanasan ko din ito nung last December, kabakasyon ko. Kumpiyansa ako, kaya gusto kong mag-book ng Grab. Pero, naku po, tumatakbo ang oras, kinakansil, walang kumukuha sa aking book. Yung flight ko, malapit na. Gustong nasa plano ko, mag-Grab. Pero yung umaksip ng aking book ay yung motor. Pero at least, nakapunta ako doon sa airport, nagkarating din ako at naabutan ko yung flight ko. At huminga ako ng malalim nung nasa aeroplano na ako. Sabi ko, kung Grab pala talaga yung nasakyan ko, maiiwanan ako sa aeroplano. Kaya nandun ang Diyos. Yung ating mga kagustuhan ay minsan hindi nauugnay at nakatama. Kaya minsan, we need to listen sa kalooban ng Diyos. To be humble. Na ipapa sa Diyos minsan yung mga problema nating dinadala na gustong-gusto nating dalhin na yung Panginoon naman gusto niyang tulungan tayo. Pero yung tulad ng isang mama galing sa bundok, no, nasa sa bundok natin. Nagkakarga siya ng saging, ng anong tawag nito? Yung sa amin, bakat, yung malaking kaing. Tapos nadaanan siya ng truck driver. Saan ka papunta? Doon sa sentro. Sumakay ka na sa likod. Pero habang nakasakay siya sa truck papuntang bayan, karga-karga pa rin na bigat. Minsan gandun tayo. Dan mayroon ng gustong tumulong, hindi pa rin natin malapag yung mga dala-dala natin. Karga pa rin natin. Kaya yun, minsan din marunong magpapababa at ipagkatiwala sa Diyos. Yun, ulitin ko. Kailan ba ninyo uli naramdaman yung presensya ng Diyos, ang kanyang walang maliw na pagmamahal at katapatan? Madalas tayo'y nakakalimot. Madali tayong ma-dissuade. Madaling magpanik.
madalas tayong nawawala sa ating mga sarili sa sandali ng pagsubok at kahirapan. Madalas tayong naliligaw sa ating mga takot at pangamba na nakalimutan natin ang kagandahang loob at katapatan ng Diyos. Kailan ba yun, Padre? Yung nalimutan mo na ba nung pinagaling ka ng Diyos sa sakit na yun? Nung pinaglaanan ka ng Diyos sa pangangailangan mong iyon? Nang protektahan ka ng Diyos mula sa kapahamakan na yan? Nung iligtas ka ng Diyos sa suliraning iyon? Oo, o sa isang iglaw, madalas tayong magpakasaya. At dahil hindi tayo handa, natatakot tayong harapin ang mga problema at mga pagdurusa. Hanggang sa dumating ang sunod-sunod na pagsubok, pagkatapos ay nawala tayo at nakakalimutan natin ang ating good experiences at encounter ni Lord. Nalimutan natin ang walang maloy na pagmamahal at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, yan, si Our Lady of the Sacred Heart, kahit sa hirap, imagine, makikita mo yung anak mo na nagdurusa. You are helpless, hopeless. Gusto mong may itulong sa anak mo. Pero wala kang magawa. Pero yung presensya niya, ando doon, hindi niya iniwan kailanman si Jesus hanggang sa paanan ng krus at sa huling hilinga na. Kaya yung isang ina. Minsan yung tatay ay nadadapa o naman ang ina ay nagpapakatibay para sa kanyang mga anak. At yung ina, no? Laging willing to sacrifice. Kahit walang magawa, pero nandyan magpresensya. Mahalaga po yung presensya. Kahit you cannot give financially o ano, your simple presence matters most. At naway papaalalahanan tayo ng ating mahal na ina, Birhen Maria, na ano man yung pagsubok, hinarap niya nung nagsabi siya ng yes, takot siya. Kasi di niya maintindihan, nagugulumihan siya. Pero mayroon siyang kababaang loob na ipasa Diyos, sundin ang loob mo. Kaya yun, sa ating ebanghelyo din ngayon, nasa likod ng mga minister, look in altum, go into the deep. Yung karanasan natin na sinubukan mo ng gusto, ginawa mo ng lahat, at pagkatapos ay nabigo ka pa rin. Kung ganito nga rin ang mangyayari, marami sa atin ang mawawala ng interes, titigil sa paglaban sa mga pagsubok, at tatanggapin na lang ang ating kabiguan. Ngunit sa ating ebanghelyo ngayon, iba ang halimbawa ni Simon Pedro. Wala siyang nahuling isda sa buong magdamag, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Nang anyayahan siya ni Jesus na ihagis muli ang kanyang lambat, pumayag siya, at dahil dito nakahuli siya ng maraming isda. Kaya sa inyo na lumalaban araw-araw, kasama niyo ang mahal na ina na hindi sumusuko, kailanman nagpapatuloy na lumaban. No? Kaya yun, pinapaalahanan tayong hindi dapat mawalan ng pag-asa. Tulad ni Pedro, patuloy tayong magsisikap dahil alam natin na ito ang nais ng Panginoon. At pangalawa, tulad ng ating Inang Maria, yung nagsabi siya ng yes sa ating Panginoon,
na maging Ark of the Covenant. Ang ating Inang Maria, sinabi ko kanina, ay nagpakumbaba. Kanyang ipinapa sa Diyos, Panginoon, ako po ay nagugulumihan, ako po ay mahina, ikaw na po ang bahala. Your will be done. Yung kataga na lagi natin sinasabi, na hindi natin alam, bahala na. Bahala na. Hindi ito masama. Hindi, yung ibig pakaulangan nito, bahala na. Ikaw na ang bahala. Kaya, yun, tulad natin, ang Inang Maria ay maraming pagkakataon, nahihirapan, nagugulumihan. Pero, yun, humihingi tayo ng guidance. Minsan nagtatahimik tayo pag tayo ay gumagawa ng malaking desisyon sa ating buhay. Kaya yun, nagdarasal tayo. Kaya tulad ng Inang Maria, sa kanyang pagpakumbaba, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay natupad at nabigyang katuparan ng plano ng Diyos sa sangkatauhan ang maging isang kawangis sa atin. Sulas na ito, haba mo lang umili ka rin. Oo, mahal na Inang Maria, tulungan mo po kaming maging mapagkumbaba at magkaroon pa ng malalim na pananampalataya upang sundin ang kalooban ng Diyos na maging mapagkumbaba at malakas ang pananampalataya. Ang pananampalatayang katulad mo. So para bukas in advance, maligayang kaarawan po sa inyo, mahal na Inang Maria. Amen. Magsitayo ang lahat. Buong kababaang loob na tumugon si Maria sa planong pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan. Kaisa ng panalangin ni Maria, ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, buong pagtitiwala nating inalangin. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at kaparian, naway magkaroon sila ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa mga naatasang mamuno sa pamahalaan, nawa ay maging matapat sila sa kanilang mga tungkulin at maging kasangkapan ng pagbabahagi ng pag-ibig at pagkalinga, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa ating lahat, nawa tulad ni Maria ay magkaroon tayo ng pusong lubos na naglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa mga tumutulong sa ating pamayanan, nawa ay patuloy silang maglingkod ng may kababaang loob at maging mga tapat na tagasunod ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa mga nagdurusa at nahihirapan, nawa ay manatili silang umaasa sa Diyos at magkaroon ng kaginawaan sa tulong ng ating mahal na Ina. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Para sa mga yumao, sila naway makatagpo ng lubos na kagalakan sa piling ni Kristo sa kaharian. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama,
sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami. Ama namin mapagmahal, dinggin mo ang panalangin ng iyong angkan. Tulungan mo kaming mamuhay ngayon sa iyong kalooban at maging mga lingkod na nananahan sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghangin natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria ng di bumawas kundi lalo pang nagpapaganap sa pagkabirhen ay mapagdapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na Birhing, nagpupuri at nag-aalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin ng iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pagpuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitibo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sa sambahin ang iyong ngalan. Amay, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming inyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos na ipagdiwang ang misteryong ito. Nung gabing ipagkanulo siya, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, hinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbudi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay ngunit tayo, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagliligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan, kaya bilang pasalamat, gayo'y aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pagkasundo sa iyo. Loobin mong kami salo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nagkatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming makamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagsundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at ng buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa sa iyong kaningningang walang baliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesu Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Kristo. Kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at pagpuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sundin ang
Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasabalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan para sa kanyang ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako. Ipagsandala nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan at dugo ni Kristo. Nakinig
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapangindapat na aming paglingkuran ang pagganap ng kalooban mong kaligtasan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ikasyam na araw, pagsasyang sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus, tapat at totoong umiibig. Mula sa puso ng iyong anak, ang natatanging tagapamagitan, ipagkamit sa amin ang biyayang nararapat kung saan kami ay makikiisa sa iyo sa pagbibigay pasasalamat sa Kanya. Tayo pong lahat, O Diyos na makapangyarihan, tunay nga po na mas higit mo kami kilala, kaysa sa pagkakilala namin sa aming mga sarili. Sa iyong karunungan, may nakalaan kang plano para sa amin. Sa iyong banal na biyaya, kami ay lagi mong ginagabayan. Ginagawa mo ang lahat sa pakinabangan ng iyong mga taong minahal. Binigyan mo kami ng natatanging tagapamagitan at tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo. Binigyan mo kami ng ina na tutulong sa amin sa oras ng pangangailangan sa katauhan ni Maria. Ngayon sa pagnonobena, kami ay lumuluho kay Maria, ang mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, na kami ay ipanalangin kay Jesus na aming kapatid, sapagkat siya ay malapit kay Jesus at ang nag-uugnay sa kanila ay pag-ibig. Kami ay nananalig sa Kanya na kami ay nagpapanalangin upang makamit namin ang biyayang sundin ang loob mo at mamumay sa iyong pag-ibig. Kaisa ni Maria, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng biyayang aming natanggap at matatanggap sa aming panonobena. Nananalangin kami kaisa ni Maria na balang araw ay hihirangin mo kami na karapat-dapat ng pagpurihan kaamang makapangyarihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, tulungan mo po kaming maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas ng sugatang puso ni Jesus
Tulungan mo po kami makatugon sa kanyang pagmamahal, tulad sa nagiging tugon mo sa kanya upang kamitin namin ang buhay na walang hanggan. Kamitin mo para sa amin mula sa bukal na nabuksan sa kanyang tagiliran ang grasyang aming kailangan at ang mga binibigay ng banal na Espiritu. Tulungan mo kami may sa katuparan ng aming mga hinihiling. Maging amin din ang damdamin ng kanyang puso at ang kanyang misyon ay maging misyon din namin. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ang ina ng anak ng Diyos na nagturo sa amin kung paano magmahal ng tapat at totoo. Akayin mo kami sa puso ng aming tagapagligtas upang kami ay maging makabuluhang tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pakinggan mo ang aming panalangin at kawaan mo kami. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana ikaw ay palaging gumabay sa amin, aming mahal na ina. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nagawin mo sana ang aming mga puso, kagaya ng puso ng iyong anak na si Jesucristo na nagpakatao. Isinilang at namatay upang makamtan namin ang kaganapan ng buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nagkagaya ni Jesus, ang mabuting pastol na may pusong mapagmahal, kami sana ay matuto at marunong ding magmahal lalo na sa mga kapatid naming nasa laylayan, mga mahihirap, itinataboy at hindi pinapansin ng salipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na kami ang iyong patatagin kapag naranasan namin ang mga kahirapan at pagsubok sa buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na ang aming pananampalataya at pananalig sa Diyos ay makaakay sa aming kapwa upang sila ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na maging masigasig kami sa aming pagsisikap na pairalin ang katarungan para sa mga mahirap, mga inaapi at tinataboy sa lipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na hindi sana ang inggit at pagkamakasarili ang maghari sa aming mga puso at buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana hindi maging hadlang ang aming sarili at pamilya na naghahangad ng katiwasayan kung kami ay tinatawag na maglingkod sa aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung ang aming pamilya ay nakaranas ng matinding pagsubok dahil sa hindi pagkakaunawan at mga pagsubok sa buhay pamilya. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung kami ay tutulong sa aming mga kabataan sa pagpili at pagdesisyon kung anong propesyon na kanilang ninanais para sa kabutihan ng pamilya ng aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Bilang mga magulang na aming aarugain at gagabayan ng aming mga anak upang sila'y maging mabuti, mabait, responsable, mapagmahal at madasalin. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung darating sa amin ang nakakatakot na sakit at nalalaman namin na nalalapit ng aming kamatayan at kung aming mga mahal sa buhay tinatawag na sa kabilang buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. At ngayon tumahimik tayo sandali para sa ating mga sariling kahilingan at mga panalangin. Tayo pong lahat, alalahanin mo, mahal na ina na banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang ka maging kanyang ina. Inais niya malapit ka sa kanyang krus. Pinahagilan ka niya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iaray ang aming pagbuwing pasasalamat. Sa
Kanya'y sangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kami lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari-ari patuloy na nasa katuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Panalangin mo kami, Birhen ng banal na puso ni Jesus, panalangin mo kami, Birhen ng banal na puso ni Jesus. panalangin mo kami. Magsiyo po ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, the Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating po lahat na nandirito ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsor ngayong gabi, ang St. Clair Chapel and San Pedro Calungsod Chapel, at ang lahat ng mga family sponsors. At atin din po pasalamatan ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang na Reverendo Padre Chris John Awa, MSc. Mga ilang paalala at paanyaya. Bukas po, Biyernes, September 8, 2023, ay atin pong ipagdiriwang ang kapistahan ng ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. Kaalisabay din nito ang ika-6 na taon ng pagkakatatag ng ating mission station, kaya ang lahat po ay inaanyayahan sa ating misang celebrada sa ganap na ika-9:30 ng umaga dito sa Woodcraft Bayanihan. At pagkatapos po ng misa ay ang lahat ay pupunta sa Bayanihan Covered Court upang doon magkaroon ng salo-salo o ang tinatawag na Barrio Fiesta. Magkakaroon din po tayo ng maikling programa at mga palaro. Maraming salamat po. At muli po, ating taos-pusong pasasalamat sa inyong pag-imbita, lalong-lalo na
sa aking minamahal na kapatid, aking manong Padre Reverendo Padre Sabi Patriarca ng Messi. Salamat po sa pag-invite sa lahat ng panguluan. At ano rin, yung aking invitasyon sa mga ipanalangin natin yung bukasyon sa simbahan na madagdagan, lalong-lalo na dito o na naway mayroon pang aside the RC, mayroon pang dumagdag na sasama sa aming hanay sa Missionaries of the Sacred Heart. At pwede rin yun sa mga babae, no? So sabi nila, hindi lahat ng mga gwapo ng artista, lahat ang iba seminarista. Kaya kayo, kung mayroon kayong jowa, bigay nila sa akin. So, tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng magkapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Natapos ang ating banal na misa, humayo kayo at taglayin ninyo ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.